O yan, good morning everyone. So this is a review video for the incoming quiz number 4 para sa topic na nucleic acid dun sa ating unit 4. Okay. Now, so let's go back to our review again sa lesson. So we're tackle sa previous natin is about the component of the nucleotides and familiarity with the structure. So let's first again balikan natin kung paano nga ba pinapamiliarize or dinodrawing yung structure ng unang part ng ating ah, nucleotide which is the nitrogenous base. So ang ating three parts nga pala guys ay nitrogenous base, pentose phosphate sugar, pentose sugar and the phosphate ah, backbone. Ang backbone ng ating nucleic acid is this one, pentose and sugar. Okay. Now, so let's first use this pattern para i-drawing yung ating pinaka expanded structural formula. When you say is expanded structural formula, kita po ang mga carbon. So, we have to use the C, C, no, that is CN, CN, CC, NN, C. Then sa mga ano naman natin yan, sa yan ay sa so nabanggit ko na ito sa inyo last meeting. Ang tawag natin sa mga yan ay they are called as purines, purines. Ganyan yung pattern ng kanilang structure. Then we have the pyrimidines. So, para hindi nyo makalimutan kung sino ang purines and pyrimidines, pure as gold, cut the pie. Pure as gold, cut the pie. Ibig sabihin, pure as gold. Ang ating pong purines ay si adenine at saka si guanine. Ang ating pong pyrimidines ay si cytosine. We have the thymine. Unahin ko ang thymine na bago yung dun sa cut. Then we have the uracil. Okay, now, so let's draw the structure using this pattern. Okay, so lagyan natin ng ibang kulay yung mga natin, mga letters. So I will make it red. So draw muna C, tapos gilid, N, tapos C uli sa magkabilang gilid, tapos baba, N, tapos sunod po natin, sa pattern natin ay CC, CC, then CC, then sunod natin yung NN sa magkabilang gilid, taas at baba. So, N, N, tapos last is C. Then, trace the format. So, that is hexagon po yung una, then pangalawa po may nakadikit sa kanyang patagilid na pentagon. So, same is true with the guanine. Ganun lang din po. Palitin lang natin ng konti. So, copy-paste na lang po natin kasi same lang naman po sila ng framework. Okay. Now, gawin din natin ang framework ng ating pyrimidines. We have again, ang gagawin dito naman natin dito ay CN, CN, CC. CN, CN, CC. So, let's move this here. So, ganun ulit. C, tapos gilid, N, tapos C, N, tapos C, C. Okay, trace the format again. Then, copy-paste na lang po natin kasi pare-pares lang naman sila ng framework. Pinaka, nila, backbone ng kanilang molecule. So, CN, CN, CC. Yan, uracil. Okay, so that's the pattern of the first, na framework natin. Now, let's do the, naman po, yung mga similar sa kanilang mga structure. Here po sa ating guanine and cytosine, dito po sa ating numbering muna po pala, numbering. So let's number it. Ang number 1 po natin is this one. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, 7, 8, and 9. So this is number 1, number 2, number 3, 4, number 5, number 6, 7, 8, and 9. Now, similar po sa kanila, parehas po silang may double bond. Double bond saan? Sa 7 at 8. Yan. Dito sa sa pentagon. Dito sila similar na similar just sa structure niyan. So, again, meron silang double bond here, no? Then, yung carbon, tatabihan lang natin ng hydrogen. Okay, yung carbon, tatabihan lang natin ng hydrogen. Here, may hydrogen lang. Tapos, hydrogen dito sa baba, sa nitrogen. Okay,
Then again, similar structure, lahat po sila sa CC. Lahat po sila sa CC ay may double bond. Tignan nyo, lahat sila sa CC ay may double bond. So, yan lang po. Next po. So, semestro din po. Numbering natin dito. 1. So, medyo makapal. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numbering natin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1. Ay, sorry. That's not the 1. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So, for the next is yung atin pong difference naman po. So, yan po yung similar structure ng dito po parehas po ang adenine and guanine. Dito naman po, meron ding similar structure, CC po dito, double bond din. Then, meron po silang pare-parehas guys na double bond with oxygen here. Double bond with oxygen here. Double bond with oxygen here. Okay? Now, ngayon, ang sunod po natin is yung kanilang difference. Nagsisimula po ang difference sa number of double bond. Number of double bond po ng 6 is structure, yung 6-ring structure nila. Yung 6-side pala, 6-side structure nitong adenine and guanine. Dito po sa adenine, meron po tayong isang double bond here lang, tsaka here. Yan. Yan po double bond niya. Dito naman sa dito double bond. Okay, lagyan natin. So let's draw the double bond here. Parehas po yan. Meron po yan. Then, dito po ay dito lang sa 2 and 3. So, that's it po. So, that's the similar, the difference between the adenine and guanine in terms of number of bond, double bond in the 6-ring structure. Po, ito lang. Ito ay magkabil. Okay. Now, let's do the, ano po, yung pattern natin, yung daad. Di ba may sinusunod tayong format dyan? So, ang ating po sinusunod, meron po tayong, lang guys meron po tayong nasa labas ng ring usually na donor ng hydrogen bond at acceptor ng hydrogen bond na nasa labas ng ring na makikita natin sa kanila. Pag nasa labas, NH2 lang po. So, partial positive siya. Pag nasa labas, meron din po tayong acceptor ng hydrogen bond which is negative charge oxygen. Double bond sa oxygen guys. Then kapag nasa loob naman po, ang usually na nakikita natin, wait lang guys, move ko lang dito. Yan. Ang usually na makikita natin dyan is nitrogen lang po na nakapaloob sa loob ng ring. O for example, this one. And another nitrogen na ganito naman ang format. May double bond sa taas o single bond sa baba. Itong nitrogen po na para maging donor siya, syempre, lalagyan natin ng kasayahan sa buhay. Happy. Happy. So, it makes it positive. May kasabi siyang hydrogen na pag positive yung nitrogen na nasa loob ng ring. Then, kapag ka po wala, negative po. Wala po siyang kasama. Negative. Hindi siya happy. Okay. Now, let's go to this, dito po, sundin lang natin ng format na the odd. The odd. The, dito lang. Tapos, odd. D, D. Okay. Now, so ibig sabihin po, donor. Maglalagay po tayo dito sa, bali guys, ang nagkakameron lang po dyan ng parang tag dito. Ayusin ko lang yung ay itong 6, 1, at saka 2 yan. Doon po tayo nagkakameron ng mga hydrogen bond donor, acceptor. Okay, usually. For the case of adenine, dalawa lang po yung kanyang magiging donor acceptor. Dito lang po sa carbon na to at dito. Kasi sabi nga sa rule natin guys, nung 'di ba yung partner natin ay A2T. Nabanggit ko na po sa inyo na ang nakikreate lang pong hydrogen bond nila ay dalawa. So since expected po natin dito sa structure, dalawa lang po yung ating may hydrogen bond which is yung D, A. Ito po wala po itong kinekreate na hydrogen bond. Next, ang atin po na tatlo is guanine and cytosine. Kapag pinira natin, so tatlong hydrogen bond niya. So that's why ina-expect po natin sa structure ng guanine na meron siya dito, at meron siya dito, yung odd. Yeah. Okay, sana po clear. So now let's go to the ibig sabihin donor.
So ito po yung carbon natin. Kung mapapansin nyo, in the rules of Chon, meron po tayong tatlo na. And ang possible lang natin, ilagyan siya sa labas. Outring structure po, ano po ang itsura? That is the NH2. So lalagyan po, donor po donor na nasa labas ng ring. So lagyan ko na nga out of ring. Yan po yung mga makikita. Ito ay in of ring. Sa inside ng ring. So out of ring na sabi donor daw po sa adenine ng una, that is NH2. So we attach NH2. So that gives it a partial positive charge. That's why it is a donor of hydrogen bond. Next, sunod po, acceptor po. Sabi acceptor. So, kikita natin dito sa mga atom natin, sa first atom is nitrogen. Nitrogen nakapaloob sa ring. Anong itsura ng nitrogen na acceptor na nakapaloob sa ring? Tingnan niyo pa sa guide. This one, double bond at single bond. So, negative ang kanyang charge. So, that's why that is the structure na talaga. So, no need to no need to change. So, negative ang magiging charge, partial negative. So, meron na po tayong donor acceptor. And for the last po, this carbon, kung ano natin ang rules ng Chon na meron tayo dapat na 4 na chemical bond, kailangan po nating maglagay ng paapat na atom na katabi ng carbon, which is hydrogen. Okay, so this is the expanded structural formula of adenine. Meron siyang NH2 sa taas. Okay, NH2 sa taas. So, ngayon po, ito po, wala po itong magiging polarity kasi tanda ko nga sinabi ko nga po sa inyo na yung carbon-hydrogen bond is hindi nagke-create ng partial positive or partial negative kasi non-polar po yung mga ganyan. Okay? So now let's go to the next So let us change the color of this. Gawin na nating black na black. So that is NH2. Makes it partial positive. So next, for the guanine po, tatlo po yung ating spot na nagke-create ng hydrogen bond. This one, this carbon, and hydrogen, and this carbon. So now, let's do the, acceptor. So sa carbon dito, magawa daw po tayo ng acceptor. So tingnan natin sa guide. Paano po siya naging acceptor? Pag outring, that is double bond sa oxygen. So lagay lang po natin, double bond to oxygen. Makes it partial negative. So for the second one, donor po. Donor, dito daw po sa nitrogen na to. Paano siya gawin donor? Tingnan natin sa format. Kapag in ring structure, gagawin donor. Lalagyan ng hydrogen. Okay, lalagyan ng hydrogen. Okay, that makes it anong charge? That is partial positive. Okay, ayusin natin to sa taas. This is partial negative. Okay? So, pag negative po ang charge, acceptor. Pag positive po, donor. Usually po, kaya siya nagiging positive, nilalagyan ng hydrogen. No, nilalagyan ng hydrogen. Okay. Next for the last, spot dun sa 612 na nagkakameron ng hydrogen bonding, the donor, which is this one, the carbon. So, meron na po siyang 3 bonds sa loob. May possible na lang po tayong ilagay dito sa labas. So, outring po. Tingnan natin sa donor kung ano yung mga outring. That is this one, NH2. So, ano ilalagay? NH2. Okay, lagyan natin ng NH2. Ano pong charge kapag mas madami ang hydrogen doon sa ating attachment? That is positive. Basta maraming hydrogen, happy, positive yan. Okay, positive. So, wait lang guys ha. Ibay natin ang kulay. It's kulay green. So, positive. Okay. And that's the final structure of basta tandaan nyo yun, the odd. So pag quinis yan sa inyo bukas, papakita sa inyo yung structure, tatandaan nyo lang itong pattern ng the odd. Pagka acceptor po, usually pag nasa taas ay double bond sa oxygen. Kapag naman po donor, NH2. Sino po yung may donor agad sa una pa lang? Donor, NH2. Adenine. Sino po yung may acceptor agad? Guanine. Okay. Sino po yung may donor, tapos dito ay acceptor ang nitrogen natin. That is adenine. Sino po yung may add yung acceptor, tapos donor si nitrogen dito, tapos may donor dito na NH2, si guanine. Okay? So let's erase this one para medyo malinaw na po yung ating
Tanggalin ko na yung pattern ng daad. Yan. Dito po sa spot na to, again, reminds lang po, wala pong nakikreate yan na hydrogen po. Okay. So let's erase this one. This is positive. Okay? I hope that is clear po kung bakit naging ganyan po yung structure ng ating adenine and guanine. Okay, now for this one, pag na-create nyo na po yung sa adenine and guanine, we can create the structure of this 2. Kasi according sa rule ng DNA, ang A pairs with T. So, ibig sabihin, it should be opposite po yung charge nung kanilang 612. Nito, guys, highlight ko lang ulit. Ito po, dito po tayo nag-a-attach ng nag-create ng hydrogen bond. Dito sa 612. By the way nga pala, another common structure pala dito sa ating purines, huwag niyo kakalimutan. Meron po tayo ditong hydrogen here. Wait lang guys. Hydrogen. Yan, kulay green. Gawin natin black. Hydrogen. Hydrogen. Yan po, may hydrogen. And parehas lang po si cytosine. And si uracil po at saka thymine, magkapatid po yan. Ang naiiba lang po, again, paalala ko, ano nga po ang naiiba? Si thymine po merong CH3. Tandaan nyo, may CH3 sa taas si thymine. Magkapatid po yan. Pag nagawa natin si thymine kasi, kukopyahin na lang natin yung ganto ni thymine para dito kay uracil. Ang naiba lang kay thymine, meron siyang CH3, si uracil, wala. Okay? So, punta tayo sa complementary base pair. So, sino pong kapartner ni adenine? Again. Sino pong kapartner ni adenine? Si? 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 Thymine. Okay. Si thymine. So, ngayon, i-complement po natin yung anditong attachment sa attachment na nandito. Kung ito po ay positive, di ba? Positive. So, paano po tayo magagawa ng negative attachment dito sa carbon outring? Para kung ito ay donor, dapat yung kabila acceptor para mag-create sila ng hydrogen bond sa DNA molecule. So kung ito ay NH2 positive, gagawin po nating double bond sa oxygen yung kabila. Okay, malinaw po ba? Wait lang guys. So gagawin nating double bond sa oxygen. Makes it partial negative. Okay, malinaw po ba? Clear? Bakit po siya dapat magka-opposite para po mag-create ng hydrogen bond pag bubuuin ang DNA molecule. So this is positive NH2, this is negative. Sa outring po, tandaan nyo lang po yung guide. Outring, maglalagay po tayo. Ito po lagi yung nakikita nyo sa mga urines and pyrimids. Okay po? Clear po ba? Clear? So if it's not clear, try to, to practice still on your own. Next, for the NH2 po, that is, ang sunod po natin, this one, nitrogen na negative in ring structure. Paano po natin gagawin positive ang nitrogen dito? Tingin sa So, paano po nagiging positive? Nilalagyan ng hydrogen sa katabi. So, yan. Lalagyan lang natin ng hydrogen. So, let's put hydrogen. Ay, masyadong mataba. Hydrogen here. Mix it. Partial what? Positive. Okay. So, complementary sila. Kung ito ay negative, it should be positive here. Para mag-create siya ng hydrogen bonding. Yes. Hydrogen bonding. For this one, wala po siyang polarity. Wala po siyang positive, walang negative. That's why it does not affect or walang interaction yan dito kay negative oxygen dito. So, there's no interaction. Kaya ang nakikreate lang po na hydrogen bond, ilan? This one, 1. And this one, 2. Yan lang po ang hydrogen bond nilang nakikreate during the DNA molecule. So, dalawa lang. Next, punta tayo sa sunod na magka-partner. We have the cytosine and guanine. Cytosine. So, nagawa natin kay guanine. Alam na natin kung ano ang counteract niya dito kay cytosine. Kung ito po ay negative, paano natin gagawin positive yung attachment dito na outring? Sa taas din. So, tingnan natin sa guide again. Outring po na positive, that is NH2. So, lagyan po na natin ng NH2. NH2. So, that is partial positive. Okay, kung ito ay negative, ito ay positive. Para mag-create siya ng hydrogen, what? Hydrogen bond. Next, for the next one is, this one is positive.
and this one is should be negative. So, paano natin gagawing negative? Negative, walang kasama, tapos merong double band sa taas. Okay, lalagyan lang natin ng double band sa taas. Yan, okay. So, that makes it become what? Become what? Negative, partial negative charge. So, kung ito'y positive, ito ay negative. Mag-create na siya ng hydrogen bond pagka binubuo ang DNA molecule. Now, next, for the third attachment dito sa atom number 2, meron po tayo naka-attach dito na automatic naman yan. Sabi ko kasi similar sila. Meron yan. Negative po siya. And counteract niya dito sa positive ditong NH2 dito sa kabila. Okay, so may hydrogen bonding po. So, ilan ang total na hydrogen bonding? 1 in cytosine. 1, 2, and 3. Okay, I hope that is clear yung concept. Now, pagdating dito naman kay uracil at thymine, magkapatid po sila, magkapatid. Kukopyahin nyo na lang po yung nakikita nyo kay thymine. Meron siyang double bond D here, and meron siyang hydrogen here. So, yung pinagkaiba lang po, si thymine po may attachment na CH3 here, dito sa carbon 5, sa atom 5. Dito naman po wala. So, wala. Hydrogen lang po nakalagay. Okay, that's the expanded structural formula ng mga nitrogenous base. I hope that's clear the pattern. So ngayon po, gawin natin ang kanilang skeletal structure. Pagdating po sa exam kasi may makikita kayong ganito. So ang technique lang, drawing muna kayo ng hexagon. Drawing muna kayo ng hexagon, guys. Hexagon. Tapos, drawing naman kayo ng pentagon dito sa gilid na patagilid. Patagilid na pentagon. Ganun lang po ang ano. Para gawin nyo yung framework ha. Framework muna tayo, framework. Okay, that's the framework ng ating ano. Ano nga ito? Ano nga ito? Two rings? Purines. Ano? Purines. Now, pagka-drawing nyo ng hexagon na to, burahin nyo itong side na to. Itong nasa taas. Ay, nako. Mali ang aking eraser. Ayusin ko lang eraser ko. Yan. Burahin nyo itong area na to. Masyadong malaki yata ang eraser. Ito, burahin nyo yan. Tsaka itong baba. Anong ilalagay? Anong ilalagay? Nitrogen. Anong ilalagay? Nitrogen. Tapos anong sunod? Dito naman sa pentagon. Kita nyo itong pentagon. Buburahin nyo itong part na to. Papalitan nyo ng nitrogen. So yan lang po. Framework ng ano. Pare-pares lang yan sa purines. Okay? Now, paste na natin. Framework ng purines natin. Ganyan lang po itsura pagka skeletal structure. Hindi na po sinusulat sa skeletal structure ang carbon. Papansin nyo, hindi na ako naglagay ng mga carbon. Okay. So, that's that. Sa ulo nyo lang po ang pagkakadrawing yan. And ma-interpret nyo na po sa exam yung structure ng ating purines. Now, again, pagkatapos po, anong common po natin? Dito po sa ating, ano dito, area dito. Meron po tayong double band here. Double band. And sa CC, meron po tayong double band. Okay. I hope that is clear for the skeletal structure. Next, dito po, hindi na po ini-indicate kung may hydrogen dito yung carbon. Pag ang carbon katabi hydrogen, hindi na siya sinusulatan ng hydrogen dito. Makikita nyo na lang, ay ganyan. Ay, laki naman masyado. Hindi na siya sinusulatan guys ng ano, hydrogen dito pag carbon. Pero pag, for example, other element other than carbon, tapos may katabi siya dapat hydrogen, sinusulat ko po. Or lalagay natin hydrogen here, hydrogen here. Okay. So yung CC natin dito, hindi na rin natin ini-indicate. Hindi na sinusulat tayo mga carbon natin kapag skeletal structure. So again, anong pinagkaiba naman dito sa hexagonal shape natin? Yung number of double bonds. Sino po yung may dalawang double bond dito sa taas? Ay naku, masyadong makapal na naman. Sino po yung may dalawang double bond dito sa taas? Dito sa taas at sa baba? Si adenine. Ito po ngayon sa ano, ulitin natin. Sulat natin, adenine. So ay si guanine. Sino po yung may isa lang, nasa baba lang? Si guanine. Okay. Next po. Sundin lang po natin yung pattern na daad. Ano? Daad. Should be A. Tapos A, B, D. Same lang po. So, donor nga po. Paano natin ginagawa ang donor para ilagay sa labas ng ring dito sa taas? Donor, that is NH2. Then, next, acceptor naman po. Sa gilid po, acceptor. Ano pong itsura ng acceptor na nitrogen na nasa loob ng ring? Double bond, tapos may single bond. So that's already the looks
of that structure. Okay na po. So that's it for the adenine. So now, adds. So una po natin, maglalagay tayo ng acceptor dito sa taas. So paano nga po ginagawa acceptor? Double bond sa oxygen. Acceptor po. Para negative charge po yun. Acceptor siya ng hydrogen bond. Next, ito pong nitrogen na, nasa in-ring. Paano po natin gagawin donor? Paano gagawin happy? Lalagyan ng H. Gagawin happy, lalagyan ng H. Okay? I hope that's clear. Then we have here, sa final ano natin, final carbon. Carbon po yan ha, may carbon dyan. So, ang nakalagay, donor. So, ibig sabihin, dito tayo sa labas mag-a-attach ng donor. So, ano po ang nilalagay nating donor na outside the structure? That is what? That is NH2. Oh, malaki masyado. Kaya natin. That is NH2. Anong charge siya? Anong charge siya? Positive. Okay? I hope that's clear. Diyan po ang itsura ng skeletal structure. Pagdating sa mga exam po, ito po yung ating tatandaang itsura. So ito pong basic na ito, yung basic fundamentals ng kanilang expanded structural formula. Pinakita ko lang po para maintindihan nyo na may mga carbon po dito. Okay, now, ano ang trick pagdating sa exam na may mga gantong klaseng itatanong? So, tandaan nyo lang po yung daad. Daad, ibig sabihin, ang adenine po natin, lagi siyang may nangungunang donor sa taas, NH2. Tapos malinis itong gilid ha. Tandaan nyo, NH2 na sa taas, tapos malinis yung gilid. That is the adenine. Wala pong naka-attach na kahit ano dito sa gilid. Hindi ko naman masyadong babaguhin ito, pero wala pong naka-attach. Basta NH2 lang sa taas. Yun lang po. Tandaan nyo lang yun. NH2 tapos malinis dito sa gilid. Next, para naman po dito sa guanine, matik. Pag yan ay hindi NH2 nakalagay sa taas at double bond sa oxygen, pag hindi NH2 nakalagay, matik yan is guanine. And yung gilid hindi malinis. Tingnan nyo, hindi malinis. May nakalagay po tayong attachment dito. Hydrogen at saka NH2. Okay. Ito, NH2 tapos malinis. Walang naka-attach. Ito, double bond sa oxygen tapos hindi malinis. May naka-attach. Tapos sundan nyo lang yung yung odd. Odd? Acceptor ito. Alam ko yung acceptor. Tinuro ko yan sa inyo. Na may double bond sa oxygen. Acceptor yan, negative charge. Then donor ito, may hydrogen. May hydrogen. Donor. Okay? Yun lang po ang palatandaan para hindi kayo malito pagdating sa exam ng mga structure. Okay, punta tayo dun sa ating mga pyrimidines. So pyrimidines po natin, i-drawing po uli natin ng hexagon. Hexagon naman siya, hexagon. So hexagon. So copy-paste po natin mamaya na pala. Framework na muna. Hexagon. So anong gagawin natin? Buburahin lang natin yung gilid sa taas, Buburahin natin yung gilid sa taas. Saka yung pinakababa. Anong ipinapalit na element? Nitrogen. So ganun lang po ang framework nila. Kaya nga sila tinawag na nitrogenous bases kasi yan, iba yung naka-copy-paste ko. Meron silang mga nitrogen. Yung mga nitrogen na yan, yun yung ginagamit sa pag-build ng ng protein from the DNA. Kasi yung protein, di ba, amino acid may nitrogen, yung amino group. Dito yung nakukuha sa mga nitrogen ng nitrogenous bases. Okay, so yan, ganyan po ang framework. Then again, if ever naman nag-given na sa inyo ito, available na itong mga structure na to, pwede naman natin i-complementary na lang. Let's say we make thymine or cytosine. So wait lang, yung similarity nga pala sa CC, lagi silang may double bond dito sa gilid, guys. Reference yan na. Skeletal structure ng ginagawa ko ngayon. So then, sa baba, meron lagi silang hydrogen. And dito sa gilid na to, kita nyo to, gilid na yan, pare-parehas po sila diyang may double bond sa oxygen. Double bond sa oxygen. And we do the complementary rule. Ang adenine po, kung i-create natin sinong kapartner niya, thymine. So let's say, ito po si thymine. Again, nasa gitna, Tapos ito si cytosine ang i-create natin. Dito si uracil na naka-base lang kay thymine. So, i-create muna natin si thymine. Ang structure ni thymine, naka-base naka-complementary kanino? Kay adenine. So ngayon, nakikita nyo, NH2 ito, positive yan. So paano tayo gagawa dito ng negative attachment para magkameron ng hydrogen bond? That is double bond sa oxygen. Okay, double bond sa
oxygen. So, negative itong double bond sa oxygen, positive itong NH2. Next, dito naman sa gilid, paano tayo gagawa ng complementary? Kung ito'y negative, di ba, walang kasama, walang hydrogen na kasama, negative yan. Ito, paano natin gagawin positive para complementary na sila? Lalagyan natin ng hydrogen. Okay, that's it. That's the structure of thymine. Now, pag nagawa natin yung structure ng thymine, magagawa natin ng kay-uracil. Sila ay magkaparehas lang, magkapatid. Kokopyahin lang natin yung kanilang dito. Yan, double bond sa oxygen, meron siyang hydrogen dito. Then, magkamukha itong side na ano lang naiiba? Ano lang naiiba? Si thymine meron siyang CH3. Tandaan nyo, si thymine meron siyang CH3. Okay? Si thymine meron siyang CH3. Okay, cytosine naman po, sinong komplementary niya? Si guanine. So, magagawa natin yung structure niya or mako-complement natin. Kung ito po ay si double bond sa oxygen, negative yan, paano po tayo gagawin ng positive sa kabila? Again, NH2. Next. Kung ito po ay positive, may hydrogen po katabi ang nitrogen, paano po tayo gagawa ng negative na nitrogen na nasa loob ng ring? Lalagyan natin ng double bond sa taas. And kung ito po ay positive, NH2, ito naman ay negative. So, okay na po. Yan na po yung structure ng ating cytosine. Okay? So, wait lang. Time check muna kung gaano nakahaba yung ating ano. So, 31 minutes. Okay, I hope ay ano po, clear na po yung ating ano at hindi na po tayo malito sa ano sa exam dito sa mga structure ng ating EG at tsaka yung CTU, yung cytosine, thymine, and uracil. So, next po para sa structure ng ating nucleotides. Bali po dito sa ating video ngayon is tapusin po natin yung mga structures, yung pag-understand, and then after po niyan yung mga flow of genetic information. Let us review again that ano at ano natin yung mga fundamentals. So, ngayon po dito sa ating structure, okay na po, yan yung sa nitrogenous bases. Another component po ng ating ano nucleotide is this one, the pentose sugar and the phosphate backbone. Okay. So, ang ating pong pentose sugar, meron pong dalawa tayo. Palatandaan ulit. Reminders. Ano yung matatandaan yan. So, let us have the pentagon. Ano. Then, ang mga sugar po natin, lagi po silang beta configuration. Pag sinabi pong beta, yung OH po nung pinakaunang carbon, lang guys. This is carbon 1, this is carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Hindi, ano po to, medyo skeletal structure na yung pinapakita ko sa inyo. Hindi ko na nilalagay yung carbon kasi yun naman yung supposedly makikita nyo sa mga exam. So, ngayon po, paano mo natin matatandaan na siya ay masasabi na beta? Masasabi po siyang beta kapag itong OH ay nasa taas na direksyon, yung carbon 1, yung OH niya pataas. Tapos yung CH2OH na carbon 5 ay pataas din. Same direction sila. That is beta. So that's why all of the pentose sugar ng ating mga nucleic acid ay beta configuration, guys. Beta. Okay. So paano naman natin malalaman kung sino yung si ribose at si deoxyribose? Si ribose po hindi pilay. Si ribose po hindi pilay. Parehas po siyang may oxygen, yung carbon 2 at carbon 3. Si ribose, ano si ribose? Hindi pilay. Okay, tandaan mo ha. Hindi pilay si ribose. Lagyan natin dito ang hydrogen. Again, ano nga si ribose? Hindi pilay. So this is beta ribose. Then, paano naman sa si deoxyribose? Same lang po sila ng itsura. Copy-paste ko na lang po. Same lang ng itsura. Anong pinagkaiba? Ito pong carbon number 2 pilay. Carbon number 2 pilay. Yes, yes. Sino ang pilay? Deoxyribose. Meron po ditong hydrogen. So, this is beta deoxy. Ibig sabihin, deoxy, tinanggalan ng oxygen, deoxyribose. Kanino po makikita ito? Kanino po makikita ito? Kay DNA. Kanino po ito? Kay RNA. Yan po ang pentose sugar. And then yung mga pentose sugar po natin, syempre, magkakameron siya ng ng dehydration synthesis. Kasi may OH
part siya na pwede mag-react sa hydrogen ng ibang molecule like the phosphate and the nitrogenous bases. Okay, let's say uh, we create this molecule, yung ating pentose sugar. Let's say we have the pentose sugar. Okay. Then, ang gawin muna natin ay OH dito sa baba na parehas. So, this is for ribose, beta ribose po pagka hindi pilay. Then, we have the CH2OH. Then, we have the hydrogen. Then, we have here a hydrogen and an OH group, which is this OH group po. This is the point of interaction with a nitrogenous base. Let's say, let's draw a nitrogenous base here. Ito po yung point of interaction na ito. Kita niyo itong hydrogen na to sa mga babang yan. Diyan po nagkakameron ng dehydration synthesis. So let's say we have to draw pabaligtad po yung pagkaka-drawing. So meron po tayong nitrogen taas at saka baba. So meron po tayo ditong double bond sa taas. Then we have the nitrogen here and the nitrogen at the bottom. Then hexagon. Then meron po tayong nitrogen here sa baba. Then, pag po dalawa po yung double bond, taas at baba, tapos meron po tayong, ano ngayon? NH2 sa taas. Tapos, yan po ay si adenine. Si adenine po to. Then, si adenine po magre-react kanino? Kay pentose sugar para magbuo po ng una nating na tinatawag na nucleoside. Guys, pag po walang phosphate, ang tawag po sa kanya nucleoside. This is called nucleoside. Nucleoside. Again, anong tawag dito? Nucleoside. Sinong component? Nitrogenous base at saka sugar, pentose sugar. Okay. So pag nag-react po yan, kita nyo po itong ano to? Yan, H2O po yan, H2O. Yung H2O pong yan is magre-remove tapos magkikreate po siya ng bond. Okay? Bond. So, pagka lumabas po ang H2O, anong tawag sa process na yun? Dehydration synthesis. Tandaan nyo, ang anabolic process ng mga chemical process sa katawan, nabibuild yung molecule through dehydration synthesis lagi ha. Nabibuild the molecule to what? Dehydration synthesis. So, ang tawag po dito sa nabuo ay nucleoside. Again, ano nga po uli yung mga pangalan ng nucleoside natin? Kapag po nakikita natin ay ribose sugar po, tapos adenine. What do you call that name? Sige, i-recall mo nga. What do you call that? Sige, magsalita ka dyan. Anong tawag? That's called adenosine. Again, what do you call this one? This na nucleoside? Adenosine. Sir, paano naman po pag nakalagay ay ah, ano pa? Guanine. Anong tawag? Sige, magsalita ka nga. Anong tawag? That is guanosine. Next. Ano pa po ang meron kay ribose sugar na nasa RNA? We have the cytosine. Sir, paano naman pagka cytosine? Sir, paano naman pag cytosine? Burahin ko na to ha. That is called cytidine. Tanda mo, this is called cytidine. Iba po ang tawag pagka nucleoside. Cytidine. Sir, paano naman po pagka uracil. Ang uracil po matatagpuan lang ha pagka sa RNA. This is the structure of the sugar of RNA. So that's why mag-exist si uracil, yung ating nitrogenous bases na uracil. What do you call that? That's called uridine. Uridine. Okay, that's the name of the nucleoside. Okay, that's the name of the nucleoside. Okay, okay na ba? Okay na ba? Yung mga pangalan ng nucleoside. Sir, paano naman pagka pilay? Gawin natin pilay. For example, let us copy here. Copy this. Copy. Tapos, paste. Sir, paano pag pilay? Pag pilay po, deoxy na yun. Deoxy. So, tanggalin natin itong oxygen. Gawin natin hydrogen. Pilay, ha? Pilay. So, what do you call that nucleoside na merong deoxy? So, tapos adenine. So, lagyan nyo lang pangalan. Duduktungan nyo lang ng deoxy. That is called deoxy. Then, same, lang po. Kakopyahin nyo lang itong pangalan na ito. Copy.
That is called deoxy what? Adenosine. That is called deoxyadenosine. Next, paano naman pagka-guanine? That is deoxy what? Guanosine. Guanosine. Deoxyguanosine. Pag ano naman yan? Pag ang naka-attach doon sa ating sugar ay guanine. So, paano pag naka-attach ay ay cytosine? Ay di deoxycytidine. 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 Cytidine. Sir, paano pag naka-attach ay ay uracil? Uracil. Ay hindi, wala nga palang uracil guys. Walang uracil kasi pilay. Walang uracil guys. Deoxy yan. Or DNA yan. Walang uracil si DNA. Ang kay DNA, thymine. That is called deoxythymidine. Deoxythymidine. Ay, sino ang walang thymine naman? Si RNA. Tandaan nyo, ang walang thymine ay si RNA. Kasi natin spelling. Yan, lumiit. Deoxythymidine. Thymidine. That is deoxythymidine kapag ang nakatouch sa ating sugar ay thymine. That is the name for the nucleoside. Ang nucleoside po is isang fragmented part ng DNA. Tandaan nyo yung DNA kapag nasira yung backbone niyan, nawala yung phosphate dito, magpa-fragment sila. At ang tawag doon sa mga fragmentation na yon, that is called nucleoside. Okay. So now let's go to the next. We have the this one. Let's copy this structure. Now ngayon, paano naman bubuuin ang nucleotide? Nucleotide na po tayo. So tapusin natin ang basic na structure. So this one is, di ba, this is a nucleoside. So gagawin natin siya nucleotide. Kailangan natin ng phosphoric or phosphorus acid. So pag nag-react siya dito, ang tawag na sa kanya phosphate. So the structure of that is the phosphorus na meron tayong double bond sa oxygen and meron tayo ditong OH, then this one is oxygen. Negative, negative. So this is a phosphorus acid or yan yung existing sa katawan niya. So may spot na po ba tayo para sa dehydration synthesis? Yes, kita niyo po tong OH na to at saka yung hydrogen na yun. Magkikreate po yan ng dehydration synthesis. Okay, so magkikreate po yan ng dehydration synthesis. Yung OH ay mag-bind with this hydrogen. And magke-create po tayo ng chemical bond na pinaka-bonding ng mga nucleic acid. So this one is H2O. Maglabas ng H2O, anong tawag? Dehydration synthesis. Then this one will be connected here. So that is the nucleotide. Nucleotide. So anong niyan, pangalan? Ito ay kay RNA, pero since DNA ang bubuuin nating structure ng nucleic acid ngayon, is burahin natin itong oxygen dito para siya ay deoxy. Okay, okay. So, ang pangalan na niya ay hindi na adenosine. Iba na, So, that is called adenosine. That is the systematic of name of this nucleotide. Wait lang guys. That is adenosine. Or wait lang, sorry. That's not the adenosine kasi pilay. Deoxy. Lagyan natin ng deoxy. Tapos adenosine. Tapos lagyan natin ng locator. Tandaan niyo yung number ng carbon natin. This is carbon what? 1, carbon 2. This is carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, and carbon 5. Lalagyan nyo na ng locator ang phosphate. So that is deoxyadenosine 5 mono. Dahil mono, isa lang siya. Monophosphate. So that is the systematic name of this nucleotide. So paano naman pagka guanine? That is deoxyguanosine 5 monophosphate. Paano naman pag thymine? That is deoxythymidine 5 monophosphate. Kapag naman yung last cytosine, that is deoxycytidine 5 monophosphate. Okay, I hope that's clear. I hope that's clear. Okay,
Para naman po sa pag-build ng ating ano, nucleic acid structure, ang building blocks naman niya, syempre basic ay mga ah, this one, yung ating nucleotides. Nucleic acid na po tayo. So, let's put it here. And we change the structure into simplified na lang na bilog, no bilog or the phosphate. So lagyan natin ng bilog. Ayun ang ating phosphate. Okay. Now, that is the first na nucleotide. Ang may tawag po diyan ha, may head and tail po din sila katulad ng diniscuss natin on the introduction, yung head to tail, yung ano, yung sensor directionality. May sensor directionality po ang mga biomolecules. So, ang tawag po dito sa head niya, this is called 5 prime. Again, this is called 3 prime. Tandaan nyo, sino po matatagpuan sa 3 prime? OH. Sino po matatagpuan sa 5 prime? Phosphate. Oh, yan lang po yung ano niya na. Ngayon, buo na muna tayo ng ano, one strand lang, one strand. So, paano po ina-arrange ang one strand? Yung one strand po niya, yung 5 prime po, connected po lagi sa 3 prime. By the way, ang ano nga pala, yung linkage po na nandito this is called phosphoester linkage. Ngayon po, sa preceding nucleotide, let's say we make another nucleotide. We make another nucleotide. Meron po siyang preceding nucleotide kapag bubuoy natin ng nucleic acid. So, copy and paste. Yan. Ito pong preceding nucleotide, yung OH niya, yung 3 prime. Bali, ang direction po, yung 5 prime nito will move towards the OH group dun sa 3 prime na isa. So, ang direction po ng synthesis ng ano, ng DNA synthesis pag sa replication, that is 5 prime to 3 prime. Laging 5 prime dapat ang kinoconnect sa 3 prime. So, itong 5 prime na to, i-connect dun sa 3 prime. Okay, so anong reaction yan? Magkakameron po tayo ng dehydration synthesis. Okay, so bali po, mag-interact po yan dyan. Yan. Then that is the first connection. So this one, let's say for example, we make ano, itong sunod na ano natin, hindi naman siya adenine. Let's say that is a guanine. O let's say guanine naman itong kasunod. Ano paano nga ang guanine? Double bond sa oxygen. Tapos dito may nitrogen na may ano, dito may hydrogen. Lagyan natin. Nitrogen with hydrogen. Double bond sa oxygen. Tapos dito may NH2. Yeah. So that's not ano, adenine na. That is guanine. Okay? So now let's go again and create another ano. So yan. Kita niyo po uli yung ano, yung buntot. Then po uli ko connect yung preceding nucleotide. Try natin. So this is the OH. Yan. Yan po uli. Yan. Kita niyo ha, phosphate. So bale, burahin na natin to. This one is a phosphate. Phosphate. So kung mapapansin nyo, nagiging backbone ng ating ano is the phosphate sugar backbone. Then, ang acid po, phosphoric acid or phosphorus acid, pag nag-react with the alcohol, ang tawag doon, ester. So since meron po tayong dalawang ester sa magkabila ng phosphate, this is ester, this is another ester. Ang tawag po sa linkage ng mga nucleic acid is phosphodiester linkage ha. Linkage, again, anong tawag? Phosphodiester linkage. That's the ano, the name. Phosphodiester linkage. Sa matatagpuan here. Ilan ang nakakonect sa ester? 1, 2. Kaya phosphodiester. Okay, that is the single strand of ano. So let's say isa pa po. Gawa pa tayo ng isa. Wait lang, guanine yung nasa taas ano. Guanine. So let's say palitan natin to, gawin natin pyrimidines. Ano, gawin natin pyrimidines. So here, tapos connected dun sa nitrogen ng pyrimidines.
Tapos, yan. So, let's say we have nitrogen here. Yan, okay. So, sa pyrimidines po, for example, gagawa tayo ng, tag dito, ng complementary ni guanine, which is cytosine. So, lagay po tayo dito ng NH2. Then, sunod po is, yung nitrogen po natin is may double bond here. Kasi nandito po ay may NH. Then, ang dulo po natin is complementary po dito. So, that's why that is double bond to oxygen. That is for, tawag dito, cytosine. Let mark is red. Tapos adenine, kulayan natin siya ng blue. Okay. So, yan po. Meron na tayong single strand. So, ngayon po, ito po yung kanyang 5 prime. Tapos ito yung, sorry, no, mali. 3 prime po pala yan. 3 prime tapos 5 prime. Okay. Now, ngayon, pag magke-create po tayo ng kanyang copy sa kabila, ang mga nucleic acid po, they are, anong direction po again? 5 prime to 3 prime ha. 5 prime to 3 prime. For example, ito yung i-replicate ng ating enzyme sa DNA replication. So, kung meron po tayo ditong 5 prime, okay? So, meron tayo ditong 3 prime. Mag-i-start po yung replication here. Pero, gagawin natin, pabaligtad. So, for this, letter A, letter T po yung komplementary niya dito. So, gagawa po tayo ng pabaligtad na sugar. Kasi mauuna naman sa kanya ay yung kanyang 5 prime. Ang 5 prime po niya ay phosphate. So, letter P. Tapos, dito sa kabala, wait lang guys. Yan. Create tayo ng ng thymine. So, let's go and kuhanin na lang natin tong template ni cytosine para gawin nating thymine. Kasi complementary lang naman natin yung structure niya. Iikot natin. Yan. Sunod natin to ng kaunti, guys. Sorry guys, medyo nagulo. Sunod natin to ng kaunti. Yan. So, cytosine yan gagawin nating thymine. Iko-complement lang natin yung kanyang structure para magkameron sila ng hydrogen bond. Si adenine to thymine. So, ngayon, itong si natin, si thymine, ayusin natin yung sugar. Yan. Itong si thymine, lagyan natin ng ibang kulay. So, siya ay pink. Thymine ay pink. Yan. So, yan. So, i-complement natin i-complement natin yung structure. So, nakikita niyo to NH2. Ano dapat yung kanyang dito, ka-counteract? That is double bond to oxygen. Okay, double bond to oxygen. So, ano nga yung NH2? Partial. Partial Partial positive. Ano ang oxygen? Partial negative. Magkikreate ng hydrogen bond? Yes. So, yan po. Next po. Ito po. Negative itong nitrogen na ito. Guys? Negative. Pupurahin natin. Ayusin natin. This is the nitrogen. Tapos negative siya. Negative. Kasi double bond, single bond. So, paano natin gagawing positive ang nitrogen sa kabila? May katabing 8. Single bond, tapos may katabing 8. So, this is negative and this is positive.
negative. This is negative na nitrogen, this is positive. So magkakameron ng hydrogen bond? Yes. So ang A to T, meron silang total na 2 hydrogen bond. Yung pangatlo ba, meron pang hydrogen bond? No, wala pong hydrogen bond. Kaya meron silang 2 hydrogen bond lang po. Next, yung OH group nito, target ng sunod na, na nucleotide para i-connect uli yung kanyang pinakang phosphate. Ano? So let's say we get this, ano, kung ito ay G, siyempre ipapartner na lang natin dyan ay itong nasa taas na C. So we get this one. And let's copy and paste here. At i-rotate na lang natin. Tapos i-rotate natin pabaliktad. Yan. Okay. So sila ang mag-partner. So bind po from 5' to 3'. Then tingnan natin yung complementary hydrogen bonding nila. So this one is NH2. Magkakameron ng interaction with negative oxygen. This one is negative nitrogen. Magkakameron ng interaction with positive nitrogen. And this one is NH2 positive. Okay, tatlo ang kanyang hydrogen bond. And for the last, cytosine, sinong kapartner? Guanine. So, hanap tayo ng guanine na pwedeng i-copy. So, ito na lang po. Pinalang natin tong guanine here. Okay. Tapos, i-flip lang natin ulit pabaliktad. Okay. Yes. 5' niya to 3'. So, now, ngayon ulit, complementary po ulit tayo. Si oxygen po na na double bond mag-interact si NH2. Medyo lang po pangit yung position ng kakaplit. Then this one is NH2 para dito kay oxygen. This one is nitrogen para dun sa nitrogen na may hydrogen. So that's it. That's the double strand of the DNA. And that's how the structure of the nucleic acid is arranged. So ngayon po, anti-parallel po siya. Wait lang guys, na mali po ito. Dapat po wala yung phosphate dyan. Dapat ang nasa dulo dyan ay OE. So this is the 3' and this is the 5'. So anti-parallel po siya. Kung ito po ay may direksyong papunta dito, yung kabila po may direksyong pa kabila. Okay. And that's all for the basic of the structure regarding the lesson of the nucleic acid, the unit 4. Okay, I hope you understand well kung paano po at kung bakit po ganun yung mga structure at kung paano po yung technique at palatandaan kung paano i-identify yung mga structure in terms of examination. Okay, that's all for this video and balik po tayo sa susunod na video about sa process of the flow of genetic information, the replication, transcription, and translation. Goodbye po.